Parang may sumusunod sa akin ya. Mama mo, Blue! May isang bagay na napansin ko tungkol sa mga taong matagal nang malungkot. Para bang mas nagiging tahimik ang paligid nila. Parang may kakaibang bigat sa hangin na hindi mo maipaliwanag. Sabi ng mga matatanda sa amin, may dahilan daw iyon. Kapag masyadong mabigat ang puso ng tao, may mga kaluluwang ligaw na napapalapit. Hindi ko yun pinaniwalaan noon. Pero nangyari ang isang gabi na hindi ko makakalimutan. Noong panahong iyon, halos araw-araw akong nag-iisa sa bahay. Namatay na ang lolo ko, nakasama ko sa bahay. At ang mga magulang ko naman ay nasa ibang probinsya. Dahil sa trabaho ko, kailangan kong manatili roon. Sa umaga, normal naman ang lahat. Pero kapag gabi na at tahimik na ang buong paligid, doon ko nararamdaman ang lungkot. Isang gabi, hindi ako makatulog. Nakaupo lang ako sa sala habang nakapatay ang ilaw at ang tanging liwanag lang ay galing sa labas ng bintana. Habang nakatitig ako sa sahig, bigla kong narinig ang mahinang kaluskos sa kusina. Akala ko noong una ay daga lang. Normal naman iyon sa lumang bahay namin. Pero napansin kong parang may mabagal na hakbang, parang may naglalakad sa sahig na kahoy. Tumahimik ako at nakinig. Unti-unting lumapit ang tunog papunta sa sala. Naramdaman kong tumayo ang balahibo ko. Hindi ko alam kung bakit, pero pakiramdam ko ay hindi iyon daga. Parang may presensya sa loob ng bahay. Dahan-dahan akong napatingin sa pintuan ng kusina. Walang tao. Pero may narinig akong mahinang buntong hininga. Napakunot ang noo ko. Sigurado akong galing iyon sa loob ng bahay. Hindi iyon hangin at hindi rin iyon ingay ng kahoy. Parang may taong pagod na huminga. Tumayo ako at sinubukang lakasan ang loob ko. Lumakad ako papunta sa kusina at sinilip ang loob. Wala. Tahimik ang buong bahay. Pero habang papabalik ako sa sala, may narinig akong bulong sa likod ko. Napahinto ako. Mahina lang ang boses pero malinaw. Parang may nagsabi ng pangalan ko. Mabagal akong napalingon. Walang tao. Pero sa gilid ng pinto ng kusina, may napansin akong kakaiba. May anino. Hindi ito gumagalaw kahit na wala namang ilaw na pinagmumulan. Nakadikit lang ito sa dingding, parang may taong nakatayo doon pero hindi lumalabas sa dilim. Unti-unti akong umatras. Habang nakatitig ako roon, bigla kong naramdaman ang malamig na hangin na dumaan sa likod ko. Kasabay noon ay may mahinang bulong ulit. Nanlamig ang buong katawan ko.